Ang pagiging masipag ay isa sa mga kaugaliang maraming tao ang nagtataglay. At isa sa mga taong yon ay si Grace na handang gawin ang lahat para sa pamilya niya. Bata pa lamang si Grace ay madiskarte na siya sa buhay. Noong nag-aaral pa lang siya ng elementarya ay hindi siya kailanman humihingi ng baon sa mga magulang niya at siya pa mismo ang nagbibigay ng baon sa mga kapatid niya. Madalas siyang umaakyat sa puno ng bayabas, mangga at santol noon para lang makakuha ng mga bunga at maibenta ito at mapagkakitaan. Nagpipresenta rin siyang maglinis ng bakuran ng iilan nilang kapitbahay para lang magkaroon siya ng pera. At noong high school pa lang siya ay nag-tutor naman siya sa mga bata sa lugar nila. Bili na kayo ng isda! Fresh na fresh at kasing fresh ko! Sigaw ni Grace habang sinesenyasan ang mga taong lumapit sa pwesto niya. May maliit na pwesto si Grace sa palengke nila at isa siyang tindera ng mga isda. Marami siyang kakompetensya, kaya kailangan niyang galingan lalo sa pagbebenta para lang may maiuwi siyang pera para sa pamilya niya kahit papaano. Dito na kayo sa mga isda ko. Nagmula pa ito sa Atlantic at Pacific Ocean. Kaya sige na, bumili na kayo sa akin. Panghihikayat pa ni Grace. Napasulyap ang isang matandang babae sa mga paninda niya. Kaagad siyang nilapitan ni Grace at kumapit pa si Grace sa braso nito. Sige na po, maawa na po kayo sa akin. Kapag bumili kayo ay siswertehin kayo habang buhay. Nagsusumamong sinabi ni Grace habang nakakapit pa rin sa braso ng matanda. Talaga bang siswertehin ako, Grace? Tanong ng matandang babae. Umayos ng tayo si Grace at tinanguan ang matanda. Ipagdadasal ko po. Napabili tuloy ng 5 kilong galunggong ang matanda dahil sa pambobola niya. Napatalon sa tuwa si Grace at nakangiting binilang ang pera niya. Ate! Napatingin si Grace sa kapatid niyang si Gada na tumatakbo papunta sa pwesto niya. Suot pa nito ang kanyang school uniform at bitbit ang iilan niyang mga libro. Gada, bakit nagpunta ka pa dito? Mangangamoy isda ka pa dito? Anya sa kapatid. Ayos lang ate. Kung dahil sa mga isdang yan naman tayo nabubuhay, bakit ko ikakahiya kung mga may isda ako? Pangangatwiran pa ni Gada. Kumuha si Grace ng 100 sa bulsa niya at ibinigay kay Gada. Ito talaga ang sadya ko ate. Kamot ulong sinabi ni Gada. Natawa naman si Grace dahil kahit siya ay alam na ito ang sadya ng kapatid niya. Salamat sa idinagdag mong pera ate. Saktong-sakto dahil may project kaming pag-aambagan. Sabi ni Gada. Mag-aral ka mabuti Gada. Wala mo ng jowa-jowa ha? Bili ni Grace sa kapatid. Tumango si Gada at nagpaalam na dahil baka malit pa siya sa eskwela. 3 magkakapatid sina Grace at siya ang panganay. Kaya kailangan niyang magsumikap para sa pamilya niya. Wala na rin ang kanyang ama. Kaya siya na lang ang kaagapay at katulong ng nanay niya sa mga gastusin sa bahay. Junior high school lang ang natapos ni Grace dahil mas kapos sila ng triple sa pera noon at mas pinili niyang magtrabaho na lang para makatulong sa kanyang pamilya. Ipinangako ni Grace sa sarili niya na gagawin niya ang lahat para makapagtapos ang 2 niyang kapatid sa pag-aaral para kahit papano ay maisabit man lang silang diploma sa loob ng bahay nila. Tilapia para sa mga taong pinaasa at tamban para sa mga hindi pinaglaban. Sigaw ni Grace at halos lahat ng tao ay napatingin sa kanya. Napangisi naman siya dahil mukhang may tinamaan sa sinabi niya at mukhang epektibong paraan ito para makahakot ng customers. Maraming dumagsa sa pwesto niya at napabili. Te, itong lapu-lapu ang bilhin mo. Matapang ito at kaya kang ipaglaban. Hindi kagaya ng ex mo. Alok ni Grace. Sige, pabili ng 1 kilo. Sagot ng isang customer. Dalawahin mo na te. Sabat naman ni Grace. Sige na nga. Sagot naman ito. Napasipol si Grace sa sobrang tuwa. Effective pala sa pagbebenta ang mga hugot lines. May tulingan rin dito para sa mga taong nasaktan pero sinusubukang bumangon at muling lumaban. Sigaw ulit ni Grace. Halos maubos na ang tindang mga isda ni Grace. Inggit na inggit naman sa kanya ang mga kapwa niya tindera dahil halos siya ang pinakasinwerte ngayong araw na ito. Pagod niyang ibinagsak ang sarili sa plastik na upuan at inayos ang buhaghag niyang buhok.
Pag-uwi sa bahay ay naabutan ni Grace ang nanay niya na naglalabada. Isa kasing labandera ang kanyang ina at marami itong kliyente. Nay, tulungan na po kita. Pumasok si Grace sa loob ng bahay at inilapag muna sa mesa ang mga dala niya bago muling lumabas ng bahay. Hindi na kailangan, Grace. Kaya ko na ito at paniguradong pagod ka kanina sa palengke. Pag-awat ng kanyang ina, nagsimula ng kusutin ni Grace ang ilang labada. Ayos lang to, Nay. At sa ating dalawa ay ikaw dapat ang hindi napapagod. Pwede mo namang itigil na ito, Nay. At ako na po ang gagawa ng paraan para mairaos tayong lahat. Pagod na bumuntong hininga ang kanyang ina. Ay, naku Grace, hindi naman kita pwedeng hayaang mapagod mag-isa. Ako ang nanay niyo at obligasyon ko kayong lahat ng mga kapatid mo. Sabi nito sa kanya. Napangiti si Grace. Hayaan mo, Nay. Kapag ako nakapangasawa ng mayaman, naku, bibilan kita ng 10 mansyon at lampas 100 na magiging maids natin sa bahay. Masigla niyang sinabi sa kanyang ina. Natawa na lamang silang dalawa. Nakasuot si Grace ng pulang dress. Luma na ito at medyo kupas na, pero pwede pa namang mairampa sa labas ng bahay. Balak ni Grace puntahan si Elmer, ang magsasakang kaibigan niya. May gusto siya kay Elmer at malakas ang kutob niya na gusto rin siya nito. Gwapo, masipag at patipuno si Elmer. Mabait rin ito kaya siya nagustuhan ni Grace. Nag-send ng text si Grace kay Elmer na gusto niyang makipagkita rito. Nais na kasi niyang magtapat kay Elmer tungkol sa totoong nararamdaman niya para dito. Dahil ilang araw na lang, aalis na papuntang Maynila si Elmer. Nay, alis muna po ako. Nakangiting paalam niya sa kanyang ina na abala sa pagdidilig ng mga halaman. Malapit lang ang bahay nila Elmer, kaya ilang minutong lakaran lang ay narating na agad ito ni Grace. Saktong kakarating lang rin ni Elmer galing sa palayan. Ibinaba nito ang mga dala niya at kaagad na napangiti nang makita si Grace. Grace, kakabasa ko lang ng text mo at kaagad akong nagmadali sa pag-uwi, sabi ni Elmer. Elmer, may gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Nang bibitin niyang sinabi, mariing nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ano yun, Grace? Tanong naman ni Elmer. Ako rin sana ay may gustong sabihin sa'yo. Anito. Tumikim si Grace at ngiting-ngiti. Naiisip niya na siguro magtatapat na rin si Elmer sa kanya. Sige, ikaw na ang mauna. Ani Grace. Mapapaaga ako ng alis papuntang Maynila, sabi ni Elmer. Kailan? Bukas na agad, sagot ni Elmer. Ano ba ang trabahong nakuha mo sa Maynila? Panguusisa ni Grace. Papasok ako sa seminaryo. Gusto ko sanang magpare. Ani Elmer na nagpalaglag naman ang panga ni Grace at napasign of the cross na lamang siya sa sobrang pagkagulantang. Ano nga palang sasabihin mo sa akin, Grace? Umiling si Grace. Naiwan ko pala yung sinaing namin. Sige, bye! Nagmamadali siyang umalis at halos magkandara pa na siya. Lakad at takbo ang ginawa niya hanggang sa tuluyan na siyang nakauwi sa kanilang bahay. Napakapit siya sa gate nilang gawa sa kahoy at habol-habol ang kanyang hininga. Hindi makapaniwala si Grace na balak palang magpari ni Elmer. Alam niyang mabait ito at makajos, pero hindi niya lang ini-expect na gusto pala nitong magpari. Ang ibig sabihin, wala nang pag-asa si Grace sa kanya at kailangan niya nang maghanap ng ibang lalaki na bibihag ng puso niya. Marami nang naging boyfriend si Grace, pero puro epic ang kinahihinatnan. Palagi siyang bigo sa pag-ibig. First boyfriend niya ay isang bakla pala at inamin nito ng lalaki sa mismong monthsary nila. May naging boyfriend rin siya na ilang beses siyang niloko. Maraming mga pangarap si Grace at isa na doon ang maikasal sa simbahan. Palagi siyang naghahanap ng pagmamahal kaya ilang beses na rin siyang nagmahal at nasaktan. Naniniwala siya na may nakatadhanang tao sa bawat isa sa mundo at kailangan lamang nating maghintay. Pero si Grace ay mistulang naiinip na. Ate, may ambagan na naman ulit kami sa school para sa isa naming project. Sabi ni Gada kay Grace isang gabi habang nasa sala sila ng kanilang bahay at nanonood ng telebisyon. Black and white na ang TV nila
Pero hindi pa rin nila ito napapalitan. Bukod sa wala silang pera, ay mapapakinabangan pa rin naman nila ang luma nilang TV. Teka, nagambagan na kayo nung nakaraan na? Kunot noong tanong ni Grace. Noong nakaraan pa yun, ate. Pangangatwiran ni Gada. Tumango si Grace sabay sinabing, Ako na ang bahala, bibigyan kita bukas. niyakap naman siya ni Gada at hinalikan sa pisngi. Thank you, ate. Panibagong araw at panibagong araw na naman para kumayod. Maraming tao ngayon sa palengke, kaya sobrang nagsisiksikan ang mga tao. Marami kasing pumupunta sa palengke tuwing araw ng Sabado dahil karamihan sa kanila walang trabaho at may oras ng mamalengke. Guys, bili na kayo. Sigaw ni Grace at tumayo sa harapan ng tindahan niya. Pasok mga suki, presyong pang maganda, 10-10, 20-20 at iba pa. Pagkanta niya habang sinasabayan ito ng sayaw. Nagtawa na naman ang ibang nakakita at ang iba ay nilapitan ng pwesto niya para tumingin sa kanyang mga paninda. May tigbe-20 ba dito? Tanong nung isang ale. Kaagad umiling si Grace. Meron po, pero buto lang ang madadala niyo pa uwi. Pabirong sagot naman ni Grace. Para namang adik yung isda mo. Napakapula ng mata. Puna ng isang customer. Napangiwi si Grace. Dati po kasi siyang vampire. Sagot naman niya. Worth it naman ang pagsayaw at pagkantang ginawa ni Grace dahil marami sa paninda niya ang naibenta. Balak ko na ring magbenta ng mga gulay, Nay, para naman mas madagdagan ang kita ko. Sabi ni Grace sa nanay niya habang kumakain sila ng hapunan kasabay ang dalawa niyang mga kapatid. Pwede naman. May mga tanim rin naman tayong gulay sa likod ng bahay. Pwede mong idagdag sa ibebenta mo yon. Sagot ng nanay ni Grace. Pwede rin naman akong maglako tuwing wala akong pasok, ate. Question ni Gada. Kaagad na umiling si Grace. Huwag mo nang isipin ang bagay na iyon, Gada. Ako na ang bahala sa lahat at dapat iyang pag-aaral mo ang atupagin mo. Payo niya sa kapatid. Promise ko sa'yo na kapag nakapagtapos ako sa pag-aaral ay susuklian ko lahat ng tulong ninyo ni nanay sa amin ni Gavin. Ani Gada. Gada, sapat na sa akin ang makita kayong dalawa ni Gavin na gumraduate. Hindi mo kailangang suklian kami ni nanay dahil obligasyon at tungkulin naman naming pag-aralin kayo at hindi naman kami humihingi ng kapalit sa lahat ng ginagawa namin para sa inyo. Isang thank you at kiss lang ay sapat na sa akin at kay nanay. Nakangiti niyang sinabi. Napakabait mo talaga, ate. Huwag ka munang mag-aasawa, ha? Pabirong sinabi ni Gada. Napangiwi si Grace dahil ni boyfriend nga wala siya. Asawa pa kaya? Anong kurso ba ang balak mong kunin sa kolehiyo? Panguusisa niya sa kapatid. Balak kong kumuha ng education, ate. Gusto ko sanang maging guro. Napangiti si Grace dahil pangarap niya ring maging guro noon at hanggang ngayon naman ay gusto niya pa rin itong mangyari kung mapagbibigyan lang siya ng pagkakataon. Naikwento sa akin ni nanay na gusto mo rin sanang maging teacher, ate. Hayaan mo, ako ang magpapatuloy ng pangarap mo at gagalingan ko lalo sa school. Buong pagmamalaking sinabi ni Gada. Nakatayo si Grace sa tapat ng bintana sa kwarto niya at nakatitig sa kawalan. Bigla na lang niyang naalala si Kino. Si Kino ang kababata at matalik niyang kaibigan noong mga bata pa lamang sila. At ito rin ang first love niya, kaso bigla na lamang siya nitong iniwan. Nakapangasawa kasi ng Amerikano ang nanay ni Kino at dinala sila nito sa Amerika at doon na tumira. Hindi na sila muling nakabalik at hindi na rin siya muling nakita pa ni Grace. Naging malaking parte si Kino ng childhood niya dahil si Kino ang kasama niyang umakyat sa puno para lamang mamitas ng bunga nito at maibenta para magkapera. Si Kino rin ang nagtatanggol sa kanya sa mga taong kinukutya siya dahil sa pagiging mataba niya noon at kay Kino unang tumibok ang puso niya. Isda kayo dyan, presyong mura, sobrang pasok sa bulsa. Nanghihikayat na sigaw ni Grace sa mga customer. Namataan ni Grace ang matangkad na lalaki sa kabilang tindahan. Namimili ito at maraming dalang supot, mukha ring mayaman dahil sa makinis at maputing kutis nito. Hoy, Pogi, dito ka na sa akin. Dito ka na bumili. Sigaw niya sa lalaki.
Nilingon siya nito at kaagad na paawang ang labi ni Grace nang makita ang pagmumuka ng lalaki. Napakagwapo at noong nagpaulan yata ng kagwapuhan si Lord ay nasalon niya lahat. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Grace nang makita ang lalaking naglalakad papunta sa pwesto niya. Hindi nila maialis ang tingin sa isa't isa. Hi, gusto mo ba ng jowa? Ng isda? Natatarantang tanong ni Grace habang titig na titig pa rin sa lalaki. Have we met before? Tanong ng lalaki. Napakamot si Grace sa kanyang ulo. No English, Tagalog only. Nakangiwing sinabi ni Grace. Bahagyang natawa ang lalaki. Nakita na ba tayo dati? You kinda look familiar. Tanong nito sa kanya. Naniningkit ang mga mata niya nang tiningnan siya ni Grace at nagawa pang hagurin ng tingin. Masyadong gwapo ang lalaking nasa harapan niya ngayon at kung sakaling nakita niya na ito noon ay malamang maaalala niya ito agad pero hindi niya talaga matandaan ang pagmumuka ng lalaki. Umiling si Grace. Grace, pahiram muna ako ng 20. Babayaran na lang kita mamaya. Sabat ni Aling Tessie, isa sa mga tindera sa palengke at katabi lang ng pwesto ni Grace ang pwesto niya. Kaagad naman siyang inabutan ni Grace ng 20, saka muling binalingan ang lalaki. Grace? Grace ang pangalan mo? Tanong ng lalaki, bahagyang namangha. Kumunot ang noo ni Grace at tinanguan siya. Ang laki ng pinagbago mo. Biglang komento nito. Mas lalo namang naguluhan si Grace. Ha? Tanong niya. Hindi mo ba ako naaalala? Ako si Kino. Pagpapakilala ng lalaki sa kanyang sarili. Kino? As in yung Kino na uhugin na tututin? Tanong ni Grace, masayang masaya. Wow, iyon talaga ang naalala mo sa akin? Kaagad lumapit si Grace sa kanya at niyakap niya ng mahigpit si Kino. Si Kino naman ngayon ang humagod ng tingin sa kanya. Ikaw ba talaga yan, Grace? Ang laki na ng pinagbago mo. Oo, nangayayat dahil sa sobrang kahirapan. Pabirong sagot ni Grace. Napasinghap siya nang bigla siyang yakapin ni Kino at inikot-ikot habang buhat-buhat siya nito. Teka lang, nahihilo ako, sabi ni Grace at inaawat si Kino sa ginagawa niya. Ibinaba naman siya ni Kino at binitawan na. Hindi naman ako trumpo para paikutin mo. Ngiwi niya at inayos ang sarili. Sorry, sobrang saya ko lang na nakita kita ulit. Ani Kino. Tumango si Grace. Halata nga. Kamusta ka na? May anak ka na ba? Tanong ni Kino sa kanya. Teka naman, hindi pa pwedeng tanungin mo muna ako kung may jowa ako, wala? Anak agad? Nakasimangot na sinabi ni Grace. Natawa naman si Kino at pinisil ang pisngi nito. Ang cute mo pa rin. Bakit nandito ka? Tanong ni Grace. Bawal ba ako dito? Ang ibig kong sabihin, kailan ka pa nakabalik? At bakit ngayon ka lang bumalik at bakit ka bumalik? Sunod-sunod na pagtatanong ni Grace. Kasi gusto ko tang makita. Nakangiting saad ni Kino. Napakurap si Grace. Ako? Tanong niya habang nakaturo sa kanyang sarili. Walang pag-aalinlangan tumango si Kino. Gusto kong makasama ka at bumawi sa'yo. Okay, kung gusto mo talaga akong makasama ay ano muna ang sinabi ng bangus nang mamamatay na siya? Pili ang tanong ni Grace. Di ko alam. Ano bang sinabi? Eddie, I'm dying. Sagot ni Grace at humagalpak ng tawa sa sarili niyang joke. Gets mo ba? Dying. Paliwanag niya. At nang makita ang naguguluhang reaksyon ni Kino ay tumigil na rin siya sa pagtawa. Ang corny mo. Nakangising sinabi ni Kino. May ba ako? Kamusta naman ang buhay mo sa ibang bansa? Tanong ni Grace. Ayos naman, pero nakakamiss dito sa probinsya natin. Sorry dahil hindi kita nadalaw. Masyado kasi akong busy eh. Sagot nito. Isinama ni Grace si Kino pauwi sa bahay nila. Sino yan, Grace? Gulat na tanong ng nanay ni Grace. Lumapit si Kino sa nanay ni Grace at nagmano. Boyfriend mo ba ang lalaking ito? Anong klaseng gayuma ang ginamit mo? Nay, hindi ko po siya boyfriend pero sana maging boyfriend, charot lang. Siya si Kino, Nay. Paliwanag ni Grace. Kino?
Hinawakan niya ang mukha ni Kino at sinundot pa ang pisngi. Napakagwapo mo na lalo, para ka ng artista. Nakangiting puri nito kay Kino. Napangisi naman si Kino. Kamusta ang nanay mo? Tanong ng ginang. Ayos lang naman po. Nasa Paris siya ngayon para magbakasyon. Noong namatay kasi ang stepfather kong Amerikano, ay palagi nang lumilipad sa iba't ibang bansa si nanay para makalimot. Mahabang sagot ni Kino. Condolence, sabay tapik ni Grace sa balikat ni Kino. Noong gabing iyon ay sa bahay nila Grace naghapunan si Kino at ipinagluto pa siya ng ina ni Grace ng paborito nitong pinakbet. Sobrang saya ni Kino dahil ngayon lang ulit siya nakatikim ng lutong Pinoy. Parang nakaglu ang mga mata ni Grace sa mukha ni Kino dahil hindi niya maialis ang paningin niya rito. Sobrang laki kasi ng naging glow up ni Kino at ang kinis pa ng mukha nito. Walang kapors-pors at idagdag pa ang namumula nitong labi na kanina pa gustong patakan ni Grace ng halik. Pero syempre, pinipigilan niya ang kanyang sarili. Magkita na lang ulit tayo bukas. Ani Kino dahil gabi na at magpapahinga na si Grace. Tumango si Grace. Bahagya siyang nagulat sa biglaang pagyakap ni Kino sa kanya. Bago ka umalis ay may tatanong lang sana ako sa'yo. Seryosong sambit ni Grace. Anong itatanong mo? Anong isda ang hindi nababasa? Tanong ni Grace. Nagkibit balikat si Kino dahil hindi niya alam ang isasagot. Di tuyo! Pagsagot ni Grace sa sarili niyang joke at halos sumakit na ang tiyan sa katatawa. Last mo na yan, Grace Ngiwi ni Kino. Hoy, nakakatawa kaya? Pangangatwiran pa ni Grace at sumimangot. Masaya akong nakita kita ulit, Grace. Bulong nito kay Grace bago tuluyang sumakay sa sasakyan niya. Sa bayan nagsistay si Kino dahil matagal nang naibenta ang bahay nila kaya sa isang maliit na hotel siya nag-i-stay at nasa bayan pa ito. Noong gabing iyon ay matagal na nakatulog si Grace dahil ini-imagine niya na ang magiging kasal at ang magiging mga anak nila ni Kino. Pakiramdam niya kasi hindi naman nawala ang feelings niya para kay Kino kahit ilang taon na ang lumipas. Sa totoo nga lang ay mas nadagdagan lamang ito. Lord, pwede bang ibalato mo na sa akin si Kino? Tanong ni Grace habang nakatayo sa tapat ng bukas niyang bintana at nakatingala sa langit. Magkadikit ang kanyang dalawang palad at nakapikit pa. Kinaumagahan ay laking gulat ni Grace nang makita si Kino na nagkakape sa sala nila. Nagkatinginan silang dalawa at kaagad na tumakbo si Grace pabalik sa kwarto niya para makapag-ayos. Naglagay pa siya ng kaunting lipstick at pulbo. Inayos niya rin muna ang buhaghag niyang buhok bago muling lumabas ng kanyang silid. Nginitian niya si Kino. Ganito talaga ako kaganda kapag bagong gising ako. Anya sabay po sa harapan ni Kino. Naglakad siya papalapit kay Kino. Bakit naparito ka? Ang aga pa. Sumimsim muna si Kino sa kape niya bago naisipang sagutin si Grace. Gusto ko sanang samahan ka sa palengke ngayong araw. Ha? Mabaho doon at saka maingay. Masyado ring magulo kaya baka hindi mo kayanin. Sagot ni Grace. Natawa si Kino sa sinabi niya. Grace, dito ako lumaki, remember? Napaisip muna si Grace. Promise, hindi ako manggugulo. Dagdag pa niya. Isasama kita kapag nasagot mo muna ang tanong ko. Ani Grace. Anong isda ang may suot na bra? Tanong ni Grace. Isang joke na naman tungkol sa isda. Hindi ko alam ang sagot kaya sirit na. Sagot ni Kino. Eddie, Serena! Bumahakhak ng tawa si Grace. Pagod na napabuntong hininga si Kino. Sa huli ay isinama rin naman ni Grace si Kino sa palengke. Sa loob at labas ng palengke ay agaw pansin si Kino dahil para talaga itong artista at model dahil sa kagwapuhan at katikasan niya. Gusto na lamang ilagay ni Grace si Kino sa loob ng bag niya dahil masyado itong nakakahakot ng atensyon. Iniayos muna ni Grace ang mga paninda niya habang pinapanood naman siya ni Kino sa gilid. Nag-alok si Kino ng tulong pero kaagad itong tinanggihan ni Grace dahil sayang naman ang porma ni Kino kung mangangamoy isda lang siya. Magkano to, Pogi? Tanong ng isang babae habang nakatitig kay Kino. Iwinawagayway ni Grace ang kamay niya sa harap ng babae. Miss, sa isda ang tingin kasi ito naman ang bibilin mo at hindi siya. May halong inis niyang sinabi.
Inirapan siya ng babae. Pabili ng 1 kilong galunggong. Mataray nitong sinabi. Wala bang free kiss kapag bumili? Tanong pa nito na mas lalo namang kinainis ni Grace. Libreng sampal meron. Pabalang namang sagot ni Grace. Galit na naglakad palayo ang babae. Humagalpak naman ng tawa si Kino. Para ka nagsiselos. Komento niya. Hindi ako nagsiselos at wala sa vocabulary ko ang magselos. At bakit naman ako magsiselos? May tayo ba? Irap ni Grace. Maraming dumagsa sa pwesto ni Grace at numero 1 sadya nila ay si Kino. May iba pa na kinukuhanan ng litrato si Kino. Maraming napabili sa paninda niya at may iba pang bumili ng lampas 5 kilo para lang makapagpasikat kay Kino. Malaki ang ngiti ni Grace dahil ubos lahat ng paninda niya dahil kay Kino. Pumihit siya ng paharap kay Kino. Grabe, hindi ako nagsisisi na dinala kita rito. Simot na simot lahat ng paninda ko. Natutuwa niyang sinabi. Pero parang mananabunot ka na kanina. Pang-aasar ni Kino. Kinuha ni Grace ang bag niya at hinila na si Kino palabas ng palengke. Ililibre kita. Anya. Dinala niya si Kino sa isang stall sa labas ng palengke. May ibinebenta doong street foods at hindi naman tumanggi si Kino dahil matagal-tagal na rin noong huli siyang nakatikim ng kwek-kwek at fishball. 6:00 na ng gabi silang dalawa nakauwi. May dala namang kotse si Kino kaya safe silang nakarating sa bahay. Kuya Kino! Naguunahan si Kada at Gavin sa pagtakbo pagyakap kay Kino. Pakilagay muna nito sa loob. Ibinigay ni Grace sa mga kapatid niya ang take-home nilang street foods. Ang lalaki na nila. Parang noon lang tayong dalawang naiiwan para bantayan silang dalawa. Kinakain mo pa yung biskwit ng kapatid mo. Nakangiting sinundan ni Kino ng tingin si Gada at Gavin na naguunahan naman ngayon sa pagpasok sa bahay. Hoy, ako lang ba ang kumain? Nakikihati ka rin kaya? Simangot ni Grace. Kaarawan ni Grace ngayon at balak nilang mag-celebrate sa may sapa. May dala namang kotse si Kino kaya hindi na sila nahirapan sa pagdadala ng mga pagkain. Kalmado ang tubig sa sapa nang marating nila ito. Malinaw rin ito at sa tingin pa lang ay alam na nilang masarap itong langoyan. Naglapag ng malaking sapin si Grace sa lupa at ipinatong doon ang mga dala nilang pagkain. Katulong si Kino at ang nanay niya. Kaagad namang nagtampisaw sa sapa ang mga kapatid niya. Marunong ka na bang lumangoy ngayon? Nakangising tanong ni Kino kay Grace. Noong mga bata kasi sila ay ilang beses nang halos malunod si Grace sa sapa dahil hindi siya marunong lumangoy at kapag gusto niyang maligo sa sapa ay kailangang kasama pa niya si Kino para may tagasagip siya kung sakaling malunod na naman siya. Oo naman, sagot ni Grace. Naligo na rin sa sapa ang nanay ni Grace kaya silang dalawa na lang ni Kino ang naiwan. Magkatabi silang nakaupo sa malaking bato at pinagmamasdan ang magandang kapaligiran. Napakaraming puno sa paligid at napakasarap pakinggan ng sunod-sunod na huni ng mga ibon. Do you believe in destiny, Kino? Bigla ang tanong ni Grace. Wow, umi-English ka na. Natatawang pang-aasar ni Kino. Epal ka. To answer your question ay, siguro hindi. Para kasi sa akin, tayo ang gumagawa ng sarili nating tadhana. Pagsagot ni Kino sa itinatanong ni Grace. Saglit na napanguso si Grace at sinabing, So, hindi ka naniniwala na may taong nakatadhana para sa'yo? Naniniwala ako na ang tadhana ang nagdedesisyon kung para kanino ako. Para ka sa akin, sagot ni Kino. Nanlaki ang mga mata ni Grace at kaagad na namula sa sobrang kilig at hiya. Ha? Ang sabi ko, maligo na tayo. Nakangising tugon ni Kino at nauna na sa sapa. Napanguso naman si Grace at napakamot sa ulo niya. Hindi naman yun ang sinabi mo eh. Sigaw niya at sinundan si Kino. Hapon na sila nakauwi sa bahay at kasama pa rin ng pamilya ni Grace si Kino. Akmang papasok na sana si Grace sa loob ng kanilang bahay pagkatapos makapagpaalam nang biglang hulihin ni Kino ang kamay niya. Bakit? Nakakunot noong tanong niya. Humikab siya ng dalawang magkasunod dahil sa sobrang antok. Sobra kasi siyang napagod kanina sa sapa. May inilagay na itim na parihabang kahon si Kino sa kamay ni Grace. Regalo ko sa'yo, ani Kino.
Binuksan ito ni Grace at bumungad sa kanya ang isang kulay gintong kwintas na may heart na pendant. Ang ganda! Sa akin to? Nagustuhan mo ba? Gustong gusto, Kino. Totoo ba to? Tanong ni Grace at inalis sa box ang kwintas saka pinagmasdan nito ng maigi. Yeah. So, sobrang mahal nito? It doesn't matter. Tamang-tama, isasangla ko to kapag mangangailangan ako ng pera. Mga magkano kaya ito? Pabirong sinabi ni Grace. Aalis na sana si Kino pero bigla siyang tinawag ni Grace. Kino, anong puno ang hindi pwedeng akitin? Tanong niya, isang corny na joke na naman ang lumabas sa bunganga ni Grace. Coconut tree? Patanong na sagot ni Kino. Mali, ang sagot ay yung punong nakatumba. Maakyat mo ba naman yun? Natatawang tugon ni Grace. Napapadalas ang pagsama ni Kino sa palengke at minsan tumutulong pa siya sa pagbebenta. Hindi na rin umangal si Grace dahil aminado siyang malaki ang naitutulong ni Kino sa kanya dahil madali itong nakakahakot ng customer. Ang init! Reklamo ni Kino at bigla na laman niyang hinumad ang suot niyang sando. Natigilan si Grace sa paglalagay ng isda sa kanyang timbangan nang makita ang magandang hubog ng katawan ni Kino. Pabili ng pandesal, tulalang sinabi ni Grace. Bumaba naman ang tingin ni Kino sa abs niya at napangisi. Naglakad siya papalapit kay Grace at kinorner ito. Nasa magkabilang gilid ni Grace ang mga braso ni Kino at nakaflex pa ang muscles nito. Ibibigay ko na lang na libre sa'yo. Pilyong sagot ni Kino. Biglang natauhan si Grace at namumula ang mukhang itinulak niya si Kino palayo sa kanya. Bastos! Singhal ni Grace. Ako pa talaga ang bastos. Sino ba sa atin ang titig na titig sa abs ko? Abs? Anong abs? Wala ka namang abs. Pagtanggi ni Grace at todo iwas ng tingin. Napahalakhak si Kino at kinurot ang pisngi ni Grace. Ang cute mo talaga. You can touch it if you want. Walang bayad. Hinampas siya ni Grace sa braso. Hoy! Rated SPG! Nasa terrace si Grace at nakatulala sa kawalan. Gabi na at napakagandang pagmasdan ng mga bituin. Hindi makatulog si Grace kaya napagpasyahan niyang tumambay muna sa terrace nila at mag-isip-isip makasakaling antukin siya. Lord, kahit si Kino na lang sa Pasko oh. Nagsusumamo niyang sinabi. Kung naririnig lang ni Lord ang dasal niya, ay paniguradong mapapangiwi ito. March na ngayon at matagal nang tapos ang Pasko at mas lalong matagal pa ang susunod na Pasko. Gustong gusto ko talaga siya, Lord, kaya sana siya na lang. Pagdadasal pa niya. Sinong gusto mo, ate? Tanong ni Gada na parang kabuting bigla na lang sumulpot. Muntik nang malaglag si Grace sa kinauupuan niya dahil sa sobrang gulat. Nilingon niya si Gada. Anong gusto? Pagmamaang-maangan pa niya. Ang sabi mo gusto mo siya. Kay Lord mo pa mismo sinabi. Hindi ka naman si Lord kaya bakit ko sasabihin sa'yo? Sagot ni Grace. Kailan ka babalik sa Amerika? Tanong ni Grace kay Kino habang nasa palengke sila. Walang masyadong customer kaya nagkwentuhan na muna sila. Hindi pa ako sigurado. Gusto ko pang manatili dito sa Pilipinas. Sagot ni Kino habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Grace. Umiwas ng tingin si Grace at nagkunwaring abala. At ang tanging ginawa niya lang naman ay ang bilangin ang mga isda sa harapan niya. Gusto pa kitang makasama. Dagdag pang sinabi ni Kino. Mas lalong hindi nakatingin si Grace kay Kino at halos kasing pula na ng kamatis ang buong mukha niya. Ako? Bakit? Nauutal niyang tanong. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya na para bang nakikipagkarera ito. Anong bakit? Ikaw ba? Ayaw mo ba akong makasama? Pagbabalik ni Kino ng tanong sa kanya. Umiling si Grace at sinulyapan si Kino. Hindi naman sa ganon. Ilang taon rin akong nawala, Grace, at gusto kong bumawi. Tumayo si Kino at bigla na lang niyakap mula sa likuran si Grace. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Grace at parang may mga paru-parong nagkakagulo sa loob ng tiyan niya. Yung pakiramdam na para siyang matatae. Sorry kung bigla na lang kitang iniwan noon. Bulong ni Kino. Loko, okay na tayo, di ba? At saka gets ko naman kung bakit umalis kayo. Nakangiting sagot ni Grace.
Kumalas si Kino mula sa pagkakayakap niya kay Grace. Pumihit naman si Grace paharap kay Kino at ginulo ang buhok nito. Matagal ka nang nakabawi. Yung pag-uwi mo pa lang dito at ang pagbalik mo sa buhay ko ay bawing-bawi ka na doon, sabi ni Grace. Pero kung gusto mo talagang makabawi ay sagutin mo muna ang tanong ko kung ano ang sinabi ng isda nang hiwain siya sa gitna. Hindi ko alam eh. Ano ba ang sagot? Eddie, I'm tuna. Gets mo? Tuna. Ibig sabihin, dalawa na siya. Natatawang paliwanag ni Grace kay Kino. Expired na tiki-tiki ata ang nakain mo nung bata ka pa. Kamot ulong sinabi ni Kino. Tangik, hindi naman ako nagtiki-tiki nung bata pa ako. Depensa ni Grace. Napailing-iling na lamang si Kino. Sa mga nagdaang araw ay naging abala si Grace sa paglalako ng mga gulay para madagdagan ang kanyang kinikita. Para namang asong bumubuntot si Kino sa kanya dahil gusto niyang tulungan si Grace at hindi na rin nagreklamo pa si Grace dahil mabilis na nauubos ang mga paninda niya dahil kay Kino. Mabilis kasi talagang makahakot ng customers ang kagwapuhan ni Kino. Yung tipong kahit wala kang pera ay mapapabili ka. At kahit hindi ka naman kumakain ng gulay ay bibili ka pa rin. Te, konti na lang to, baka gusto mong bumili, sabi ni Grace sa isang aling nakasalubong nila. Bibilin ko ang lahat ng yan basta may kiss galing kay Pogi, pilyang sinabi ng babae. Inismiran at inirapan siya ni Grace. Huwag ka na lang bumili, te, sabi ni Grace at mabilis na hinila si Kino palayo. Sayang naman yun, balak pa naman niyang bilhin lahat, saad ni Kino. Sinamaan siya ni Grace ng tingin. Bibilhin niya kapalit ng kiss? Gusto mo bang mahalikan nun? Mukha kang walang toothbrush yun? Inis niyang sinabi. Wala namang kaso sa akin yun. As long as mauubos yung mga paninda mo. Nakangising sagot ni Kino. Kahit wag na maubos, ani Grace. Halik lang naman at sa pisngi lang. Huwag mo sabihing nagsiselos ka. Mapang-asar niyang tanong kay Grace. Loko, hindi ako nagsiselos. At kung gusto mong mahalikan ka niya, edi bumalik ka doon. Iritadong sinabi ni Grace at nauna na sa paglalakad. Natatawang sumunod naman si Kino sa kanya. Maraming labada ngayon ang nanay ni Grace, kaya hindi na muna siya nagtinda sa palengke. Gusto niyang tulungan ng nanay niya para mabilis nitong matapos ang paglalaba at makapagpahinga ng mas maaga. Napakabait na bata ni Kino. Bigla ang pagpuri ng nanay ni Grace kay Kino habang naglalabas sila. Napangiti naman si Grace at halatang proud sa kaibigan niya. Alam niya kasi na mabait talaga si Kino kahit noon pa. Matulungin rin ito, kagaya niyang masipag sa buhay. Kung mag-aasawa ka ay gusto ko kagaya ni Kino. Dagdag pa ng kanyang ina. Nay, bakit kagaya pa ni Kino? Kung siya na lang kaya mismo ang asawahin ko. Pili ang hirit ni Grace. Pwede naman at payag ako, basta ba may gusto siya sa'yo? Sagot ng nanay niya. May gusto ko ba kay Kino, Grace? Panguusisa pa ng kanyang ina at itinigil ang pagkukusot ng mga damit para lang maituon ang buong atensyon kay Grace. Imbis na sagutin ng ina ay gumuso lang si Grace at nanahimik. May gusto sanang ibigay si Kino kay Grace, kaso naiwan niya ito sa hotel at nang sabihin niyang babalikan niya ito para kunin ay kaagad nagpresenta si Grace na sumama sa kanya. Gusto niya rin kasing makita ang pansamantalang tinitirhan ni Kino at masiguradong safe si Kino doon. Isang maliit na hotel sa bayan kasalukuyang nakatira si Kino. Maganda naman at maayos ang lugar. May higit sa 2 security guard kaya nakakasigurado si Grace na safe naman doon si Kino. Sumama siya kay Kino paakyat sa hotel at kaagad na mangha na makapasok sa kwarto nito. Hindi naman ito kalakihan pero hindi hamak na mas maganda ito kesa sa kwarto ni Grace sa bahay nila. Ano ba kasi ang ibibigay mo? Palagi mo na lang akong binibigyan, nakakahiya na. Ani Grace habang inililibot ang tingin sa kabuuan ng silid. Binuksan ni Kino ang drawer at may kinuhang itim na kahon doon. Naglakad siya papalapit kay Grace at inilahad iyon. Ano to? Tanong ni Grace sabay bukas ng kahon. Namangha siya sa ganda ng bracelet sa loob nito. Kulay gold at may heart na pendant rin ito, kagaya ng kwintas na ibinigay ni Kino sa kanya noong birthday niya, na saktong suot pa niya ngayon. Kapares yan ang kwintas na ibinigay ko sa'yo. Ani Kino. Ang ganda nito at saka totoo rin ba to?
Tanong pa niya at sinubukang kagatin ang bracelet pero halos mabasag ang ngipin niya sa sobrang tigas nito. Teka, bakit mo naman kinakagat? Tanong ni Kino. Dati kasi akong aso. Joke! Pabirong sagot ni Grace. Pero in fairness ha, ang ganda nito at ang lakas makadonya kapag sinuot ko to. Galing pang States yan. Nakangiting sinabi ni Kino. Noong nakita ko yan ay ikaw ang unang naalala ko. Kumunot ang noo ni Grace. Ako? Bakit? Dahil ba kulag ito ang ngipin ko noon? Natatawang tanong ni Grace. Nakalimutan mo na ba, Grace? Noong mga bata pa tayo at tuwing napapadaan tayo dito sa bayan ay napapatingin ka sa mga bracelet at kwintas na ibinebenta nila. Ang sabi mo pa na kapag nagkapera ka ay gusto mong bumili ng maraming alahas, yung may heart pendant. Masayang pagkakwento ni Kino. Oo, pero ako ang gustong bumili pero ikaw naman ang bumili. Nakangusong sinabi ni Grace. Ayaw mo ba? Itatapon ko na lang. Akmang aagawin ito ni Kino mula kay Grace pero kaagad itong inilagay ni Grace sa bulsa niya. Itatapon talaga? Hindi man lang ibibigay sa mas nangangailangan? Simangot ni Grace. Pero salamat dito Kino, napakaganda ng regalo mo at dahil gipit ako, isasangla ko to. Pabiro niyang hirit. I don't mind. Sa'yo naman yan eh. Pagkibit balikat ni Kino. Joke lang, kahit asin na lang ang ulam ko at butas na lahat ng panty ko ay hindi ko isasangla ito kasi si nanay ang magsasangla. Pabirong sinabi ulit ni Grace. Dahil nagugutom na silang dalawa ay napagdesisyonan nilang kumain sana. Kaso nung akmang pabalabas na sana sila ng kwarto ay biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang maganda, matangkad, maputi, makinis at sexing babae. Kino! Babe! Maarting sigaw nito at tumakbo kay Kino. Niyakap nito ng mahigpit si Kino. Nakatulalang tumingin si Grace sa kanila. Marahang inilayo ni Kino ang babae mula sa kanya. Ariana, bakit nandito ka? Kunot noong tanong niya. Hindi ka ba masaya na nandito ako, babe? Tanong ng babae at binalingan si Grace. Babe? Girlfriend ka ba ni Kino? Sabat ni Grace habang palipat-lipat ang tingin kay Kino at Ariana. Tumango si Ariana habang umiling naman si Kino. No, she's not my girlfriend. Pagtanggi ni Kino. Pero malapit na. Pagsingit naman ni Ariana. Kailangan ko na palang umuwi, Kino. Paalam ni Grace at nagmamadaling nilisan ang lugar. Susundan sana siya ni Kino kaso humarang naman si Ariana sa daan at ayaw nitong paalisin si Kino. Sumakay ng tricycle si Grace pabalik sa bahay nila at nagkulong sa kwarto niya. Alam niya sa sarili niyang mahal niya na si Kino pero natatakot lang siyang aminin at sabihin ito kay Kino dahil ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Bahagyang kumirot ang puso niya nang malamang may magiging girlfriend na pala ito. Noong gabi nung araw na iyon ay pinuntahan ni Kino si Grace sa bahay nila. Grace, mag-usap tayo. Sabi ni Kino habang kinakatok ang pinto ng kwarto ni Grace. Binuksan ni Grace ang pinto at sinamaan ng tingin si Kino. May bala ka bang sirain ang pinto ng kwarto ko? Inis na tanong ni Grace. Sorry, gusto ko lang magpaliwanag sa'yo. Ani Kino. Magpaliwanag? Tungkol saan? Tungkol ba kay Ariana na soon to be girlfriend mo na? Tanong ni Grace. Hindi ko siya magiging girlfriend, Grace. Hindi ko siya nililigawan at wala akong balak na ligawan siya. Paliwanag ni Kino. Sa kanya na mismo nang galing, Kino. Giit ni Grace. Kaibigan ko sa Amerika si Ariana. Naging magkaklase kami at siya ang unang naging kaibigan ko sa ibang bansa. Isa rin siyang Pinay at katulad ko, nakapangasawa rin ng Amerikano ang nanay niya at dinala sila sa Amerika. Naging karamay at takbuhan namin ang isa't isa sa Amerika. Pagkakwento ni Kino. Matagal ko nang alam na gusto niya ako dahil inamin niya mismo ito sa akin. Pero matagal ko na ring nilinaw sa kanya na wala akong nararamdamang iba para sa kanya. Bakit mo ba ipinapaliwanag ang lahat ng ito? Asik ni Grace. Kasi ayokong mag-isip ka ng iba at kaibigan kita kaya dapat malaman mo ang tungkol dito. Sagot ni Kino. Napalunok si Grace nang marinig ang salitang kaibigan. Tama, isa lamang siyang kaibigan ni Kino. Isang kababatang binalikan ni Kino pagkatapos ng ilang taon para bumawi. Isa lang siyang kaibigan pero ang lakas ng loob niyang umasang magiging sila ni Kino.
Naiintindihan ko. Matamlay na sinabi ni Grace. May sasabihin ka pa bang iba? Kailangan ko na kasi magpahinga dahil maaga pa ako bukas sa palengke. Hindi na umimik si Kino kaya pinagsarhan na siya ni Grace ng pinto. Sumandal si Grace sa pinto at dahan-dahang nagpadausdos hanggang sa mapaupo na siya sa semento. Umiiyak siya ng walang lumalabas na luha at inis na ginulo ang buhok niya. Gusto niya na lamang batukan ang sarili niya dahil sa kaartehan niya, para siyang girlfriend na nagsaselos kung umarte. Kinaumagahan habang nagbebenta ng mga isda sa palengke si Grace ay biglang dumating si Kino at may dala itong mga pandesal. Inilapag niya ito sa gilid at sinabing, "Kumain ka muna. Dumaan ako sa bahay ninyo kanina at sinabi ng nanay mo na umalis ka nang hindi man lang kumakain ng breakfast." "Hindi naman uso sa akin ang breakfast na yan." Masungit na sagot ni Grace. "Kahit na Grace, breakfast is the most important meal of the day. At isa pa, halos buong araw kang nandito sa palengke, kaya kailangan mong kumain para magkaroon ka ng lakas." Payo pa ni Kino. "Kino!" Isang babae ang sumigaw at tumatakbo papunta sa kinaroroonan ni Kino at Grace. Ito ay walang iba kundi si Ariana. Kaso, biglang nadulas si Ariana. Kaagad tumakbo si Kino at Grace papalapit sa kanya. "Anong ginagawa mo dito? At paano mo nalamang na dito ako?" Tanong ni Kino habang inaalalayan si Ariana na makatayo. "I think I broke all my bones. It's so ouchy, Kino." Maarteng reklamo ni Ariana. Napaismid si Grace dahil mukha namang okay si Ariana at hindi naman malakas ang impact ng pagkakadulas niya at ang OA naman kasing nabali lahat ng buto kuno niya. "Bakit kasi nagsusuot ka ng high heels sa ganitong lugar?" Sabat ni Grace. Inirapan siya ni Ariana. "It's none of your business." Asik ni Ariana kay Grace at si Grace naman ngayon ang napairap. "Bring me to the hospital, Kino." Utos pa nito kay Kino. Bumaling si Kino kay Grace. Umiwas naman ang tingin si Grace at bumalik na sa pwesto niya habang binuhat naman ni Kino si Ariana at dinala sa kanyang kotse. Binantayan ni Kino si Ariana sa ospital. Hindi siya makaalis dahil ayaw namang magpaiwan ni Ariana. "Ayos lang naman siya at pwede na rin siyang makauwi." Pagbabalita ng doktor. Akmang aalis na sana si Kino nang bigla siyang hilahin ni Ariana. "No, hindi ako okay. Please stay, Kino." Walang nagawa si Kino kundi ang samahan na lang muna si Ariana. "Ate, kanina ka pa tulala. Anong iniisip mo?" Tanong ni Gada nang makitang nakatunganga sa sala si Grace. "Mahirap ba akong mahalin, Gada?" Tanong ni Grace. "Ha? Bakit mo naman natanong?" "Ang dami ko nang naging boyfriends pero walang nagtatagal. Hindi ba ako worth it para mahalin at huwag iwanan?" Tanong niya sabay buntong hininga. "Ate naman, napakasipag at napakabait mo. Maalaga ka pa at madiskarte. Kaya syempre hindi ka mahirap mahalin. Worth it ka ring mahalin. Kaya lang siguro walang nagtatagal sa'yo dahil baka hindi naman talaga sila ang para sa'yo." Sagot ni Gada sabay upo sa tabi ni Grace. "Bakit mo ba biglang natanong?" Umiling si Grace at hindi na umimik. Sa hotel na kasalukuyang tinitirhan ni Kino rin nakatira ngayon si Ariana at talagang kumuha pa siya ng room malapit sa room ni Kino para itong asong buntot ng buntot kay Kino. "Aalis ka?" Tanong ni Ariana nang makasalubong sila sa hallway. Tumango si Kino at nilampasan na siya. "Sasama ako!" Nagmamadaling sumunod si Ariana sa kanya kaya sa huli kasama niya si Ariana sa pagpunta kay Grace sa palengke. Tumigil na ang sasakyan sa harapan ng palengke at naunang bumaba si Ariana. "Sa palengke na naman? Bakit pa gusto mong napupunta dito? Napakabaho at napakalansa dito." Pagrereklamo ni Ariana. Nilingon siya ni Kino. "E di sana hindi ka na sumama." Anya. Umirap si Ariana. "I want to be with you, Kino." Kiit niya. "Bili na kayo ng isda, fresh na fresh pa to." Sigaw ni Grace. Nakangiwing tiningnan ni Ariana ang mga nakadisplay na isda. "Fresh ba yan? Mukha silang haggard." Puna niya. "Na-stress kasi sila sa kakahanap kung nasa ng paki ko sa'yo." Buwelta ni Grace. "Kaya siguro haggard yung mga isdang yan dahil nagmana sa'yo." Sagot naman ni Ariana. "Akala ko sa'yo."
Sagot naman ni Grace, ayaw ring magpatalo. Ariana, kung manggugulo ka lang rito ay mas mabuting bumalik ka na sa hotel. Mariing saway ni Kino. Babalik ako kung kasama kita, so come with me, Kino. Pagmamatigas ni Ariana. Iuwi mo na yung girlfriend mo, Kino. Ani Grace. Sinabi ko na sa'yo na hindi ko nga siya girlfriend. Giit pa ni Kino. May sasabihin pa sana si Kino pero mabilis siyang hinila ni Ariana paalis. Nakasimangot naman silang sinundan ni Grace ng tingin. Sa totoo lang ay gusto ni Grace na manatili si Kino kaso alam niya namang hindi aalis si Ariana sa palengke kung hindi rin aalis si Kino kasama niya. Ate, first honor ako! Masayang anunsyo ni Gada habang nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Sa kusina niya natagpuan si Chris kung saan abala ito sa pagluluto ng pagkain para sa kanilang hapunan. Malaki ang ngiting iniabot ni Gada ang medal at certificate niya kay Grace. Kaagad namang sumilay ang ngiti sa loob ni Grace noong makita ang napakataas na grado ni Gada. Nagyakapan silang dalawa. Ang galing mo, Gada! Noong umulan ata ng katalinuhan ay nasa langit ka at ikaw ang namimigay habang nasa loob naman ako ng bahay at natutulog. Pagpuri ni Grace at pinugpog ng halik ang kanyang kapatid. Kinagalingan ko talaga yan ate para sa inyo ni nanay. Proud na sinabi ni Gada. Tinapik ni Grace ang kanyang ulo at sinabing, proud na proud ako sa iyo Gada. At paniguradong magiging masaya si nanay kapag nalaman niya ito. Nasan ba si nanay ate? Luminga si Gada sa paligid. Binalikan ni Grace ang kanyang niluluto. Inihatid lang yung mga nalabhan niyang damit at kasama niya si Bunso. Uuwi na rin yun maya-maya. Paliwanag ni Grace. Okay po. Gada, kung talagang matalino ka, saan nagtatrabaho ang mga isda? Tanong ni Grace. Hindi ko alam ate. Hindi naman ata nagtatrabaho ang mga isda. Seryosong sagot ni Gada. Nagtatrabaho kaya sila sa O-Fish? Gets mo? Office tapos O-Fish? Puyat ka na naman ata ate. Natatawang sagot ni Gada. May kumatok sa pinto at kaagad tumakbo si Gada sa pintuan para mapagbuksan ito. Kuya Kino! Anya at niyakap si Kino. May dala nga pala akong pagkain. Pizza at lechong manok para sa inyo. Ani Kino sabay abot ng mga dala niya kay Gada. Sumilip siya sa loob ng bahay. Nandyan ba ang ate Grace mo? Tanong niya. Tumango si Gada. Nasa kusina po nagluluto. Pasok ka kuya. Pag-aanyaya ni Gada sa kanya. Hindi na. Aalis na rin ako. Aalis ka na agad? Hindi ka man lang ba magsistay muna kahit ilang minuto lang? Sabat ni Grace at nilapitan si Kino. Nagpaalam naman si Gada sa kanila at dinala sa kusina ang mga pagkaing ibinigay ni Kino. Bakit Grace? Gusto mo bang manatili pa ako? Hindi ka na ba galit sa akin? Tanong naman ni Kino sa kanya. Bakit mo ba sinasagot ng tanong yung tanong ko? Pairap na sinagot ni Grace. Pumasok ka na muna at dito ka na rin maghapunan kung gusto mo. Total marami naman yung niluto kong ulam at may dala ka pang mga pagkain. Pinaupo niya sa sofa si Kino. Hindi ka na ba galit sa akin? Tanong ni Kino sa kanya. Hindi naman ako galit sa'yo. Naiinis lang talaga ako dun sa girlfriend, hindi ko nga kasi siya girlfriend. Pagpuputol ni Kino sa sasabihin niya. Pero ayun nga, medyo naiinis lang ako sa kanya. Pag-amin ni Grace. Pagpasensyahan mo na si Ariana, mabait naman yun. Pagtulog siguro. Hirit ni Grace at pareho silang natawa. Ibig bang sabihin nito ay okay na tayo? Hindi mo na ako susungitan ulit? Tanong ni Kino. Tumango si Grace. Tumayo si Kino at nilapitan si Grace sa kanila niyakap ang isa't isa. Sorry kung nasungitan kita ng ilang araw. Ani Grace. Sorry din Grace. Susubukan kong kausapin si Ariana. Tugon ni Kino. Pero ano muna ang ginagamit na panulat ng mga isda? Nakangising hirit pa ni Grace. Nagsusulat ba sila? Oo naman. At lafish ang ginagamit nila. Lafish? Nice. Funny siya. 10 out of 10 at maganda ang pagkakagawa ng joke. Magandang talent yan ha. Ang dami kong tawa, mga 10. Pangaasar ni Kino kay Grace. Sumimangot naman si Grace at binatukan si Kino. Loko ka? Habang nagbebenta ng isda si Grace sa palengke ay may lalaking lumapit sa kanya
at may iniabot na flyer. "Miss, baka gusto mong sumali?" tanong ng lalaki. Ang lalaking ito ay si Tonyo at anak siya ng may-ari ng palengke. Kunot noong tiningnan ni Grace ang flyer. "Miss Palengkera 2024? Pagbasa ni Grace sa nilalaman ng flyer sabay angat ng tingin kay Tonyo. "Oo, baka gusto mo lang sumali. Isang kandidato na lang ang kulang. 50,000 ang premyo ng mananalo." Paliwanag nito. "Hindi na siguro, baka matalo lang ako." "Maganda ka naman at sexy. Mukha ring masasagot mo ang mga tanong doon. Madali lang naman ang itatanong." Giit pa ng lalaki. Napanguso si Grace at muling tiningnan ang flyer. Naglahad ng kamay ang lalaki. "Ako nga pala si Tonyo, anak ni Boss Pio." Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Si Boss Pio ang may-ari ng palengke na siyang ama naman ni Tonyo. "Hala, ikaw pala yung anak niya? Magandang umaga po, ako naman po si Grace." Pagpapakilala naman ni Grace sa kanyang sarili at bahagyang nahihiya. "Sumali ka na, sayang rin ang 50K. Sa susunod na linggo na gaganapin ang contest at dyan lang naman sa covered court ng barangay ito gaganapin." Anito. "Pag-iisipan ko po, Sir Tonyo." Sagot ni Grace. "Tonyo na lang. Hindi naman ako yung boss mo kundi si Daddy." "Grace." Tawag ni Kino na bigla na lang sumulpot at may dalang mga pagkain ulit. Magkasalubong ang kilay ni Kino habang tinitingnan si Tonyo. Hindi niya kasi kilala ang lalaki. Pumuntong hininga si Kino at iniabot kay Grace ang dala niya sabay sinabing, "I brought you lunch para hindi ka na gumastos pa." Nakangiti niyang sinabi, "Salamat dito, Kino. At siya nga pala, siya si Sir Tonyo. Anak siya ng may-ari nitong palengke." Saad ni Grace. Tamad na tinapunan ng tingin ulit ni Kino si Tonyo. "Boyfriend mo ba siya, Grace?" Tanong ni Tonyo. "Oo." Sagot ni Grace kaya gulat na napalingon si Kino sa kanya. "Kasi boy ko siya na friend, so boyfriend ko siya. Gets niya ba dalawa?" Pagpapaliwanag niya. Humagalpak ng tawa si Tonyo. "So, hindi kayo?" Natatawang tanong niya. "Bakit mo ba tinatanong?" Iritadong asik ni Kino kay Tonyo. "Kasalanan na ba ngayon na magtanong?" Buwelta naman ni Tonyo. Kaagad na pumagitna si Grace sa kanilang dalawa. "Tama na, dito pa talaga kayo mag-aaway? Nakakahiya sa mga taong nandito." Awat ni Grace sa kanila. Para makaiwas sa gulo ay umalis na si Tonyo. Iginiya ni Grace si Kino paupo sa monoblock na upuan. "Bakit mo ba sinungitan yon? Baka mapalayas pa ako sa palengke dahil sa'yo." Pananirmo ni Grace kay Kino. "Eh di palayasin ka niya. Bilhin ko pa tong palengke nila eh." Mayabang na sinabi ni Kino. Hindi natawa si Grace dahil alam niyang kayang-kayang ang gawin ni Kino ang bagay na iyon dahil sa yamang meron siya ngayon. "Mukhang may gusto sa'yo yun." Puna ni Kino. "Mukha namang wala at saka nag-uusap lang naman kami tungkol sa pageant." "Pageant?" Iniabot ni Grace ang flyer kay Kino. "Miss Palengkera 2024 daw at gusto niyang sumali ako." "Sasali ka ba?" Tanong ni Kino. "Ewan pero malaki ang papremyo eh." Sagot ni Grace. "Eh di sumali ka." Pang-eengganyo ni Kino sa kanya. Napanguso si Grace. "Mananalo ba ako?" "Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, Grace. Basta, 100% ang suporta ko sa'yo." Ibinalita ni Grace sa nanay niya ang plano niyang pagsali sa pageant. Kaagad namang kinuha ng nanay niya ang mga gown niya noong bata-bata pa lang siya at ipinakita ang lahat ng iyon kay Grace. "Nay, bakit ang dami mong gown?" Tanong ni Grace habang pumipili. "Noong dalaga pa ako ay madalas akong sumali sa mga pageant sa barangay kaya ayan, sa pageant rin kami nagkakilala ng tatay mo." Pagkukwento ng kanyang ina. "Ha? Sumasali rin ba sa pageant si tatay?" Natawa ang nanay ni Grace dahil sa sinabi niya. "Hindi, madalas kasi siyang nanonood hanggang sa nakita niya ako at pinormahan." "Paano mo nalaman na si tatay na talaga ang para sa'yo, Nay?" Panguusisa ni Grace. "Bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwing papalapit siya. Pinagpapawisan ng mga singit ko kapag nariyan siya. Masaya ako kapag kasama ko siya at pakiramdam ko ay bumabagal ang oras kapag magkasama kami." Anito. Biglang pumasok sa isip ni Grace ang mukha ni Kino at ang masasayang memories nila na magkasama. "Go Ate Grace!
Sigaw ni Gada mula sa audience. Ngayong gabi na ang pageant at nakahilera sa stage ang mga naggagandahang kandidata. Present naman sa audience ang pamilya ni Grace at si Kino na kanina pa siya chinicheer. Tapos na nilang mairampa ang kanilang mga gown at 4 na lang silang natitira sa stage para sa question and answer portion. Candidate number 3, Grace Natividad. Anunsyo ng MC at kaagad rumampa si Grace papalapit sa kanya. Pinabunot ng tanong si Grace sa isang bowl at kaagad naman itong kinuha ng MC para basahin. Okay, candidate number 3. Kapag biglang sinabi sa'yo ng boy best friend mo na gusto ka niya, ano ang gagawin mo? Napalunok si Grace at kaagad dumirekta ang kanyang mga mata kay Kino. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang mikropono. Huminga siya ng malalim para mapakalma ang kanyang sarili. Salamat sa nakakalokang tanong. Para sa akin, kung biglang sabihin sa akin ng boy best friend ko na may gusto siya sa akin ay magiging ayos lang ito sa akin dahil hindi naman natin mapipigilan ng sarili nating magkagusto sa isang tao at sasabihin ko rin sa kanya kung ano ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Kung gusto ko rin ba siya o hindi. At madalas sa ganitong senaryo ay nasisira ang pagkakaibigan kaya susubukan kong isalba ang friendship namin. Nakatitig lang si Kino kay Grace sa buong minutong nagsasalita si Grace sa gitna ng stage. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya at napagpasyahan niyang aminin na kay Grace ang feelings niya ngayong gabing ito. Biglang tumunog ang cellphone ni Kino at tumatawag si Ariana sa kanya. Nasa labas ng covered court si Ariana at hinihintay na lumabas si Kino. Sumulyap muna ng huling beses kay Grace si Kino bago siya tuluyang naglakad papalabas. Ariana, bakit nandito ka na naman? Akala ko ba ngayon na ang alis mo? Tanong ni Kino. Kino, gusto lang kitang makita for the last time bago ako tuluyang bumalik sa States. Paliwanag ni Ariana. Tahimik na tumango si Kino. I know, naging sakit lang ako sa ulo mo nung sinundan kita dito sa Pilipinas. Sorry dahil sa pagiging maldita ko. And thank you dahil kahit ganon, naging mabuting kaibigan ka pa rin sa akin, Kino. Alam ko matagal mo nang sinasabi sa akin na hindi mo ako gusto. At ngayon, tanggap ko na. Alam ko may iba kang mahal at sana maging masaya ka sa kanya. Nakangiting sinabi ni Ariana at bigla na lang niyang siniil ng halik si Kino. Mula sa stage ay nakita ni Grace ang paghahalikan ni Kino at Ariana. Kaagad siyang nakaramdam ng kirot at hapdi sa kanyang dibdib. Naiiyak niyang tinanggap ang award at premyo niya nang maitanghal siyang panalo sa pageant. Masaya dapat siya ngayon kasi nanalo siya. Pero mas nangingibabaw ang sakit na nararamdaman niya nang makita si Kino at Ariana na naghahalikan. Marahang itinulak ni Kino si Ariana papalayo sa kanya. Ariana, ano bang ginagawa mo? Galit niyang singhal kay Ariana. It's a goodbye kiss, Kino. Paalam. Ani Ariana at naglakad na paalis. Bumalik naman sa loob ng court si Kino at nilapitan si Grace. Nakausap ngayon ang nanay at mga kapatid niya. Nanalo ka? Masayang tanong ni Kino. Oo, pero paano mo malalaman kung abala ka sa pakikipaghalikan sa girlfriend mo? Pabalang na sagot ni Grace at nilampasan si Kino. Kaagad namang hinuli ni Kino ang kamay niya. Ha? Naguguluhan niyang tanong. Akala ko ba hindi mo siya girlfriend, pero bakit naghahalikan kayo? Tanong ni Grace at nagsimula na siyang umiyak. Nakita mo? Oo, Kino. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano kayo naghalikan. Sigaw ni Grace sa kanya. Wala lang yun, Grace. Nagpaalam lang si Ariana sa akin. Paliwanag ni Kino. Wow! Nagpaalam? Ang sweet niya namang magpaalam. Bakit ka ba nagagalit, Grace? Diretsahang tanong ni Kino. Kaagad natauhan si Grace at natigilan sa pag-iyak. Hindi ako galit. Pagtanggi pa niya. Kasi nagsiselos lang? Oo, Kino. Nagsiselos ako. Sobrang nagsiselos ako. Ano, masaya ka na ba? Asik ni Grace. Sobrang masaya, Grace. Sagot ni Kino at biglang hinapit si Grace sa baywang. Mahal kita, Grace. Mahal kita mula pa noon at hanggang ngayon. Ang pagmamahal ko sa'yo ay parang kutsara at tinidor. Kaya kong mag-isa pero iba pa rin talaga kapag kasama kita. Kino, mahal rin kita. Sagot naman ni Grace.
Akmang hahalikan na sana siya ni Kino nang bigla niyang punasan ng panyo ang labi nito. Lilinisan ko muna dahil nahalikan ng iba to kanina. Ani Grace. Natawa naman si Kino saka siniil na ng halik si Grace. Grace, ang galing mo! Biglang sumulpot si Tonyo at may ibinigay na bulaklak kay Grace. Pero imbis na si Grace ang tumanggap, ay inagaw naman ito bigla ni Kino. Magaling siya pero hindi mo na siya kailangang bigyan ng ganito. Masungit na saad ni Kino. Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin? Tanong ni Tonyo. Dahil parang gusto mong pormahan siya. Pag-amin ni Kino. Ha? Hindi ko naman type yang si Grace dahil ikaw ang type ko, Papa Kino. Sagot naman ni Tonyo at akmang hahalikan si Kino. Pero mabilis na hinila ni Grace si Kino palayo. Nang makalayo ay saka sila bumuhakhak ng tawa na halos manakit na ang mga tiyan nila. Grabing plot twist yun! Ikaw pala crush nun! Natatawang sinabi ni Grace. Ikaw naman ang crush ko. Sagot ni Kino. Namula ng husto si Grace. Niyakap siya ni Kino. Mahal na mahal kita, Grace. Opisyal na silang naging magkasintahan at sa mga araw na magkasama sila ay sobrang saya ng mga puso nila. Sobrang tagal rin nilang itinago ang feelings nila sa isa't isa at noong naisipan nilang umamin ay worth it naman ang kinalabasan. Grace, kailangan kong bumalik sa Amerika. Nagkaroon kasi ng problema sa negosyo ko doon. Ani Kino. Kaagad nakaramdam ng lungkot si Grace sa narinig. Hinawakan ni Kino ang kanyang kamay. Babalik rin naman ako agad, Grace. Humikbi si Grace. Babalikan kita, okay? Pagbalik ko ay papakasalan na kita. Paniniguro ni Kino. Mas lalong naiyak si Grace at niyakap ng mahigpit si Kino. Ilang linggo na magmula noong umalis si Kino at hindi siya mawala sa isipan ni Grace. Namimiss na ni Grace ang kanyang presensya at gusto na niyang umuwi si Kino. Kaso mukhang marami pa itong aasikasuhin sa States dahil matagal rin siyang nawala doon. Habang abala sa pagbebenta ng mga isda, ay isang customer ang lumapit kay Grace at may iniabot na bulaklak. Isa itong kumpol ng pulang rosas. Para sa akin to? Kanino galing? Tanong ni Grace pero hindi sumagot ang babae at basta na lang naglakad paalis. Nagtatakang sinundan naman siya ni Grace ng tingin. Pwede ko bang iuwi yung tindera? Ani Kino. Mabilis na napalingon si Grace sa kanya. Kino? Kaagad niyang niyakap si Kino. Nakangiting ginantihan naman siya ng yakap ni Kino. Bakit hindi mo man lang ipinaalam sa akin na uuwi ka pala? Tanong ni Grace. Gusto kitang sorpresahin, Grace. At sobrang nasurpresa nga ako. Bigla na lamang lumuhod sa harapan niya si Kino at may inilahad na isang maliit at kulay pulang box sa kanya. Naghiyawan ang mga tao at nakiusisa sa nangyayari. Grace, gusto kong makasama ka at maging asawa ka. Mahal na mahal kita at sa tingin ko hindi ko kakayanin kapag hindi ikaw ang naging asawa ko. Nakangiting sambit ni Kino at kinuha ang kamay ni Grace. Grace, please marry me. Anya. Anong isda mo nang matinik? Tanong ni Grace. Natawa si Kino at napailing na lamang. Edio, hindi pa nahuhuli. Ani Grace. So, will you marry me? Muling tanong ni Kino. Tumango ng maraming beses si Grace. Yes, Kino. I will marry you. Mahal na mahal rin kita. Tugon ni Grace. Isinuot ni Kino ang singsing sa daliri ni Grace at siniil siya ng halik. Mas lalong umingay ang paligid. Makalipas ang ilang buwan ay nagpakasal na sila. Present sa kasal ang pamilya ni Grace at umuwi rin sa Pilipinas ang mommy ni Kino para lang masaksihan ang bagong yugtong tatahakin ng anak niyang si Kino. Sobrang masaya ang lahat sa pag-iisang dibdib nila at kahit si Ariana ay present rin sa kasal. Bago pa kasi ang kasal ay humingi siya ng tawad kay Grace sa lahat ng masamang inasal niya at naging magkaibigan na rin sila. Napagpasyahan ni Kino na manatili na lang sa Pilipinas at dito na manirahan. Pwede niya namang bisitahin na lang ang negosyo niya doon. Makalipas ang 1 taon ay nagkaanak sila ng mga cute at kambal na sanggol. Wakas. Shoutout po sa ating kaibigan na si Klitz YouTube channel na taga Samar, Isa from Davao, Jasmine Lacanlale ng Barangay Tinang Concepcion Tarlac,
Michelle Celestial from UAE, Donna Yamada from Fukushima, Japan, and Angeline Santos from San Rafael, Bulacan.